Pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, regarding naman sa self-control or in Tagalog, pagpipigil sa sarili, no. Pag-uusapan natin dito kung ano nga ba ang kahalagahan ng self-control na ito, no. Kasi guys, no, ang self-control na ito ay mahalagang mahalaga ito, lalo na sa atin na mga believers, no. Kasi kung ikaw, totoong alagad ka ng Diyos, nakasil ka ng Holy Spirit ni God, dapat ay nagtataglay ka nitong self-control kasi isa ito sa fruit ng Spirit ni God, no? Kung ikaw ay gusto mong malaman na yung mga tao na nagpipreach ng salita ng Diyos ay mga alagad ng Diyos, malalaman mo ito by their fruits, di ba? Kasi kapag totoong alagad ng Diyos yan, ay may fruits of the Spirit yan. Makikitaan mo sila ng fruits of the Spirit, no? Sa ganung paraan mo makikilala ang tunay na alagad ng Diyos, no? Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng self-control, no? Ang self-control na ito, guys, no? Ito yung kakayahan natin bilang isang tao na kontrolin or pigilin ang sarili natin, no? Pigilin yung mga pananalita natin, pigilin yung reaksyon natin, pigilin yung pag-uugali natin, no? Kapag tayo ay na-master natin itong self-control, ay panalo na tayo. Kasi ibig sabihin, kapag ikaw ay may self-control, maiiwasan mo ngayon ang temptation, maiiwasan mo na magkasala sa Diyos kasi na-master mo ang self-control. So meaning, hindi ka basta-bastang magre-react, hindi ka basta-bastang gagawa ng hakbang na alam mo na pwede kang magkasala sa Diyos kasi nga kaya mong pigilin ang sarili mo, no? At saka ang self-control na ito ang pinaka-foundation natin para tayo ay mamuhay ng matuwid na buhay sa mundong ito, mamuhay tayo ng buhay na selfless o hindi makasarili, no? At kung tayo namumuhay tayo ng may self-control, tayo ang refleksyon ni God at saka ni Jesus Christ sa mundong ito, kaya dapat lang talaga ay makikitaan tayo ng tao ng self-control para pag nakita nila tayo ay parang sinasalamin nila sa atin si Jesus Christ at saka si God, no? Kaya dapat lang talaga ito ang i-master natin, no? At saka, kapag ikaw may self-control ka, may kapangyarihan ka para ma-defeat yung kasalanan, no? May kapangyarihan ka para ang kasalanan ay under sa control mo, di ba? Yan ang kahalagahan ng self-control, no? Kaya mong pigilin yung sarili mo, na wag mong gawin yung mga bagay na yan kasi alam mo talaga na mali, alam mo na magkasala ka, kaya panalo ka na kapag may self-control ka. So ngayon, pag-usapan natin dito kung ano nga ba ang kahalagahan ng self-control, no? Kung bakit nga ba mahalaga na bawat isa sa atin ay nagtataglay tayo ng self-control, no? Number 1 na talaga ng kahalagahan dahil ang self-control na ito ay ito ang proteksyon natin laban sa temptation, no? Laban sa kasalanan, no? Kasi tulad ng sinabi ko, kapag ikaw kaya mong pigilin ang sarili mo, halimbawa na lang dyan, may tao na nag-provoke sa'yo para magalit ka, ginagalit ka or inaasar ka, kapag ikaw may self-control ka, hindi mo sila papatulan, hindi ka magre-react na according doon sa kung ano man yung pinakita nila sa'yo. Kung hindi ay i-ignore mo sila or maaaring alisan mo sila, iwanan mo sila kasi nga ayaw mo na makasakit ka sa damdamin nila, no? Ayaw mo na makapagbitaw ka ng hindi magagandang salita na pwede kang magkasala sa Diyos, no? At saka pangalawang halimbawa naman, kapag ikaw halimbawa nakaramdam ka ng lust, nakaramdam ka ng libog, kung ikaw may self-control ka, ay hindi ka magi-give in sa temptation na ito, hindi ka gagawa ng hakbang na pwede kang magkasala sa Diyos, di ba? Kung wala kang self-control, anong gagawin mo? Magmamasturbate ka or di kaya makipag-sex ka, di ba? Mag-engage ka sa fornication kapag wala kang self-control. Pero kapag may self-control ka, hindi mo hahayaan na matukso ka, di ba? Gagawa ka ng paraan ka para ma-deliver mo yung sarili mo sa lust na nararamdaman mo, di ba? Ganun ang self-control, no? Yun ang kahalagahan ng self-control. Magiging proteksyon natin ito laban sa temptation, no? Para hindi tayo magkasala sa Diyos, para hindi natin malabag ang kautusan ng Diyos, no? At saka anong sabi dito sa Proverbs chapter 25 verse 28, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Ang nakasaad nga dito, ang tao daw na walang pagtitigil sa sarili ay katulad daw ng isang syudad na nawasak totally, as in walang natira, kahit walls niya ay walang natira, no? So ang ibig sabihin nito, katulad sa tao, no, na kapag ang tao walang self-control ay wala kang protection laban sa temptation.
madali kang matukso, di ba? Vulnerable ka sa attack ng mga kaaway kapag ikaw wala kang self-control. Kasi mag-give in at mag-give in ka doon sa temptation nila kapag ikaw ay walang self-control, di ba? At saka, pangalawa naman na kahalagahan ng self-control. Sa pamamagitan ng self-control ay papalayain tayo nito sa mga makamundong pagnanasa natin. Kasi kapag ikaw may self-control ka, halimbawa, nakaramdam ka ng pagnanasa sa laman, nakaramdam ka ng pride, hindi mo hahayaan na mag-gratify mo yung katawan mo, di ba? Hindi mo hahayaan na mapasaya mo yung katawan mo dahil lang sa nakaramdam ka ng lust. Halimbawa, nakaramdam ka ng lust of sex, di halimbawa, ganun yung naramdaman mo, or di kaya nakaramdam ka ng lust sa pagkain. Kapag ikaw may self-control ka, hindi mo hahayaan na pasayahin mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na mag-give in ka sa temptation na yun. Kaya mapapalaya tayo nitong self-control sa mga makamundong pagnanasa natin, no? Kung tayo na master natin itong self-control, no? Kaya napakahalaga na ito ay matutunan natin. At saka pangatlo naman na kahalagahan ng self-control na ito, dahil alam naman natin bilang believers, tayo ang refleksyon ni Jesus Christ, tayo ang refleksyon ni God sa mundong ito. Dapat, no, nakikita ng tao sa atin na tayo ay marunong magpigil sa sarili natin, marunong tayong magpigil sa pananalita natin, marunong tayong magpigil sa galit natin, marunong tayong magpigil sa reaksyon natin. Kasi kapag ganon ang nakikita ng tao sa atin, kapag tumitingin sila sa atin ay parang nakikita nila si Jesus Christ sa atin, nakikita nila si God sa atin, no? Kasi tayo nga ang refleksyon ni God sa mundong ito, tayo ang refleksyon ni Jesus Christ sa mundong ito, kaya dapat pag-aralan natin kung paano natin kontrolin ang sarili natin, no? Kasi anong sabi dito sa Bible? Sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27, "Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercise self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified." Nakasaad nga dito, no, na tayo daw na mga believers, dapat mamuhay tayo ng may discipline tayo, may focus tayo, no, kung baga, mamuhay tayo ng may self-control tayo, no. Katulad na lang ng mga athletes, no, ang mga athlete na yan, bago yan sila sumabak sa karera ay na-train mo na silang maigi, no? Kung baga nagsanay yan silang maigi, kasi ang purpose nila kung bakit nagtitraining sila, kung bakit nagsasanay sila, gusto nilang makuha yung prize, di ba? Gusto nilang manalo, gusto nilang makuha yung prize. Dapat tayo din na mga believers, kung gusto natin makuha yung prize ni God, which is yung eternal life, dapat ay marunong tayong disiplinahin yung sarili natin, may self-control tayo. Kasi kung wala tayong self-control, halimbawa, nagpipreach tayo about lust, nagpipreach tayo about anger, pero tayo mismo ay struggle natin, tayo mismo ay hindi natin kayang pigilin yung sarili natin regarding sa anger na to, regarding sa lust na ito, madidisqualified tayo sa pagpipreach natin kasi tayo mismo ay hindi tayo namumuhay according doon sa tinuturo natin, no? Hindi tayo authorized na mag-preach kung tayo mismo hindi tayo namuhay according doon sa pinipreach natin. Tayo dapat ang number one na example, gawin nating halimbawa yung sarili natin, no? Kung tayo man nagpipreach ng mga salita ng Diyos, dapat tayo mismo namumuhay tayo according doon sa pinipreach natin. Gawin nating example yung sarili natin, gawin nating model ang sarili natin para paniwalaan tayo ng tao. Kasi paano tayo paniwalaan ng tao kung tayo mismo hindi ganun ang pamumuhay natin? Halimbawa, nagpipreach tayo about lust, tapos tayo nag-i-engage din sa lust. Paano maniwala ang tao sa atin? Halimbawa, nagpipreach tayo regarding sa anger na to, pero tayo magagalitin tayo na tao. Wala tayong karapatan na mag-preach kung tayo mismo struggle natin itong anger na to, no? Kaya dapat magmula mismo sa sarili natin, magkaroon tayo ng self-control para magiging karapat-dapat tayo na mag-preach tayo nitong mga salita ng Diyos, no, bilang believers, no. Ganun ang halaga ng self-control. Dapat talaga magkaroon tayo ng self-control. O kapag wala tayong self-control, magiging alipin tayo sa kung ano man yung kumukontrol sa atin. Halimbawa,
ang kumukontrol sa atin ay yung pagkain, di ba? Nag-crave tayo sa mga pagkain. Kapag wala tayong self-control, kukontrolin tayo ng lust of food natin, di ba? Kukontrolin tayo nitong pagnanasa natin sa pagkain. Magiging alipin tayo dito sa ano natin, sa pagnanasa natin na ito. Or halimbawa naman, kung wala kang self-control, kinokontrol ka ng pagnanasa mo sa laman, pagnanasa mo sa mga material na bagay. Yun ang kukontrol sa atin, yung pagnanasa natin sa mga material na bagay, di ba? Magiging materialistic tayo. Or kung tayo, hinayaan natin na kontrolin tayo ng lust natin, ay mag-i-engage talaga tayo sa fornication, mag-i-engage tayo sa masturbation. So parang yung lust natin, yung pagnanasa natin, or kung ano man yung mga gawain na hinayaan natin na kumontrol sa atin, ay yun na yung magkukontrol sa atin. Magiging alipin na tayo sa mga gawain na yun dahil hindi natin natutunan kung paano magpigilin ang sarili natin. Kaya mahalaga talaga na mayroon tayong self-control na tinatawag, no? Kapag wala ka rin self-control, ibig sabihin ay magiging impulsive ka, no? Magpabigla-bigla ka sa mga decisions mo, magpabigla-bigla ka sa mga pananalita na nabibitawan mo sa kapwa mo, magpabigla-bigla ka sa mga reactions mo, magpabigla-bigla ka sa pagpapakita ng mga pag-uugali mo sa tao, no? At kapag ikaw ay walang self-control, ito ang magiging dahilan para makapag-desisyon ka ng mali-mali, makakagawa ka ng hakbang na mga mali-maling hakbang na pwede kang makalabag sa kautusan ng Diyos, no? Kaya nararapat lang talaga na pag-aralan natin kung paano tayo magkaroon ng self-control, no? Kasi nakasaad yan dito sa Bible. Sabi sa Matthew chapter 12 verse 36 to 37, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless words they speak. For by words you will be justified, and by your words you will be condemned. Nakalagay nga dito, turo sa atin ni Jesus Christ, no, na sa araw ng judgment, sa araw kung saan haharap tayo doon sa Diyos para tanggapin yung kaparusahan natin, yung judgment natin. Ang sabi dito ay responsable daw tayo sa mga pananalita na binitawan natin sa kapwa natin, no? Halimbawa, tayo nung nabubuhay pa, wala tayong ingat sa pananalita natin, as in padalos-dalos tayo sa pagbigkas ng mga salita natin na nakalabag na pala tayo sa kautusan ng Diyos, ay pagbabayaran natin ito balang araw, sa araw ng judgment, no? At ang nakasaad dito, sa pamamagitan daw ng pananalita natin, pwede tayong mga tuwiran. At saka sa pamamagitan daw ng pananalita natin, pwede rin tayong hatulan. Kaya dapat maging responsable tayo sa pananalita natin para hindi tayo mahatulan ng masama balang araw, di ba? Dapat maging maingat tayo sa pananalita natin laban sa kapwa natin, kasi may mga tao pa naman na hindi makakalimot sa masasakit na pananalita na narinig nila mula sa iyo. May mga tao na hindi marunong magpatawad, may mga tao na hindi makamove on, di ba? May mga tao na ganyan, aminin mo natin or hindi. May mga ganung tao talaga, kaya kung ayaw natin na ganun ang mangyari sa atin, ay iwasan natin na huwag tayong makapagsalita ng mga pananalita na pwedeng makasakit sa damdamin ng kapwa natin, pwedeng ikapahamak natin balang araw, no? Dapat maging maingat tayo sa pananalita natin, kasi yan ay pinaalala rin sa atin dito sa James chapter 1 verse 19 to 20. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man doesn't produce the righteousness of God. Nakasaad nga dito, dapat daw bawat isa sa atin, dapat ay maging mabilis tayo sa pakikinig sa kapwa natin, magiging mahinahon daw tayo sa pananalita natin, at dapat ay huwag tayong basta-bastang magalit. Kumbaga, huwag nating hayaan na ma-provoke tayo kaagad para magalit tayo. Kasi daw, ang galit daw ng tao ay hindi daw ito nagpapakita ng katuwiran ng Panginoon, no? Kumbaga, hindi ito kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kapag tayo magagalitin tayo, ay hindi siya nagpapakita ng katuwiran sa paningin ng Diyos. Kaya dapat ay matutunan natin kung paano natin kontrolin ang sarili natin para huwag tayong magalit agad-agad, huwag tayong magpadalos-dalos sa pananalita natin, no? Dapat ay marunong tayo talaga nitong tinatawag na self-control. Kung ayaw natin na maparusahan tayo balang araw, kung ayaw natin na magkasala tayo sa Diyos, at ito ang magiging dahilan para hindi maganda ang magiging judgment natin balang araw, no?
So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!